Guys, ano nga ba talaga ang Holy Spirit or banal na espiritu? At paano nga ba talaga natin malalaman kung nasa pagkatao na ba natin ang banal na espiritu? Ayon sa Biblia, hindi lahat ng tao ay nabibiyayaan po ng Holy Spirit. Para sa mga nananampalataya ayon sa Kristyanismo, ang banal na espiritu ay ibinibigay lamang sa mga taong tumanggap kay Heso Kristo bilang tagapagligtas at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Bagamat ang impluensya o gabay ng banal na espiritu ay maaaring maramdaman ng kahit sinong tao. Upang umakay sa katotohanan, ang permanenteng pananahan o kaloob ng banal na espiritu ay para sa mga sumasampalataya at nagpabautismo. At ayon din guys sa banal na kasulatan sa Gawa chapter 1 verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagkababa sa inyo ng banal na espiritu. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng lupa. Ibig sabihin guys, pag pinagkalooban na tayo ng Diyos ng banal na espiritu, tayo ay magkakaroon na ng spiritual gift. Ano nga ba ang spiritual gift? Kaloob sa atin ng banal na espiritu pag nasa buhay na natin ang Holy Spirit. Sa Book of Corinto, merong 9 na kaloob ang banal na espiritu. Ayon sa 1 Corinto chapter 12 verse 8 hanggang 10, ito yung mga halimbawa ng 9 na kaloob ng banal na espiritu or spiritual gift. Number 1, salita ng karunungan. Kakayahang magbigay ng makadiyos na payo at sa mahihirap na sitwasyon. Pangalawa, salita ng kaalaman, pagkaunawa sa mga hiwaga at katotohanan ng Diyos. Pangatlo, pananampalataya, matatanging sa kapangyarihan ng Diyos sa mga panahong may matinding pagsubok. At pang-apat, ito naman po yung kaloob ng pagpapagaling or kakayahang magpagaling ng sakit sa pamamagitan ng espiritu. Sa panglima naman, paggawa ng himala, pagpapakita ng makapangyarihang gawa na lumampas sa lakas ng batas. Sa pang-anim naman, panghuhula o propesiya. Ito yung pagpapahayag ng mensahe o kalooban ng Diyos sa mga tao. Sa pang-7 naman, ang pagkilala sa mga espiritu. Ito yung may kakayahan silang kumilatis kung ano ba ang espiritu na nasa isang tao, kung ito ba ay mabuting espiritu o masamang espiritu. Sa pang-8 naman, ang pagsasalita ng iba't ibang wika or speaking of tongues, nang ibig sabihin, may kakayahan ng isang taong may banal na espiritu na magsalita sa iba't ibang wika na kung saan ang nagkakaintindihan lang po ay ang taong may kaloob ng banal na espiritu at ang Diyos. Sila lang po ang nagkakaintindihan. Sa panghuli naman po ang pagpapaliwanag ng mga wika. Ito yung kakayahang isalin o ipaliwanag ang kahulugan ng mga wikang ito. Malalaman mong nasa katawang lupa mo na ang banal na espiritu kapag ayaw mo nang gawin yung mga dati mong gawain na kamunduhan. At ito rin po yung ibang halimbawa na nasa iyo na ang banal na espiritu. Yung kinukonvict ka na ni Holy Spirit na lahat ng gagawin mo ay puro kabutihan na. Tapos, ayaw mo nang balikan yung mga kamunduhan mong gawain. Tulad na lamang ng pag-iinom ng alak, paninigarilyo, or pakikipagtalik kung kani-kanino. Hindi ka na niya pababalikin sa ganung mga kamunduhang gawain. Ididirect ka na talaga ng Holy Spirit na
Gumawa na lang palagi ng tama at pag nagkapagsalita ka ng hindi maganda agad sa kapwa mo or may nabitawan kang masamang salita, mabilis kang mag-guilty. Ayun yung mga halimbawa na iba guys sa mga taong meron ng banal na espiritu. Katulad ko nung kinalooban na ako ng Diyos, ng Holy Spirit, ang mga halimbawa na inalis sa akin ng Diyos, number one ay pakikipagtalik sa kapwa ko lalaki. Inalis din sa akin ni Lord ang paninigarilyo, pag-inom ng alak, at ang pinakamatinding inalis niya sa buhay ko, kung paano ko labanan na wag ko nang balikan yung mga gawaing hindi naman kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoon. Kaya sabi nga sa Bible, di ba, ang taong mga kinakalooban ng banal na espiritu, ito ay mga taong tinanggap nila sa sarili nila na sila ay isang makasalanan, na sila ay nagsisi or pinagsisihan na nila ng gusto ang mga nagawa nilang kasalanan dito sa lupa. Kaya nanahan na sa buhay ng tao na yon ang banal na espiritu. Oh my God, naiyak ako. Kaya kung gusto mo ring magkaroon ng Holy Spirit, admit to yourself na you are sinner. At pagsisihan mo ng buong buo ang lahat ng mga nagawa mong kasalanan dito sa lupa. At papasukin mong mabuti si Jesucristo sa puso mo. Amen?